Talata 3301. Mabilis na nabunyag ang sagot. Diretsa ang iniunat ni Maguire 4K ang kanyang kamay at hinawakan si Alex nang hindi man lang inaalala ang kanyang pagkakakilanlan. Natutunan na niya ang 10-point forbidden spell noon, ngunit isang galaw lang. Nonetheless, this move alone allowed him to run amok. Sa ngayon, gusto niyang hanapin ang kay Alex na kaluluwa ng direkta. Hanggat na pag-aralan ni Alex ang banal na aklat noon, maaari niya itong kunin at gawin itong sarili. Hindi pinansin ni Maguire ang kanyang imahe noong una, ngunit ngayon, ilang araw ng pambihirang kapayapaan bago ang pagsalakay ng Undying Clan. Ano ang imahe? Ito ay walang halaga. Ang pinakamahalagang bagay ay matutunan ang kompletong 10-point forbidden spell. Sa makatuwid, maaari siyang maging walang kahihiyan ngayon. Buzz! Mahusay na gravity spell. Walang pag-aalinlangan na binato ni Alex ang ipinagbabawal na spell. Bumaba ang katawan ni Maguire, at bumagal ang kanyang mga galaw, ngunit natuwa siya dahil naramdaman niya ang isang batas na hindi kabilang sa diffracted universe mula sa Great Gravity Spell. Isa ito sa 10-point forbidden spells na matagal na niyang hinahabol. Great Gravity Spell pala. Galing. Magkakaroon ako ng ipinagbabawal na spell na ito. Nag-activate si Alex ng isa pang ipinagbabawal na spell sa sumunod na segundo, ang Great Icebound Spell. Natuwa muli si Maguire dahil hindi pa niya natutunan ang Great Icebound Spell din. Kagad pagkatapos, gumawa si Alex ng maraming ipinagbabawal na spell. Sa sobrang saya, nilinggan sila ni Maguire ng may sarap. Gayunpaman, mabilis niyang natuklasan na may mali. Nagcast si Alex ng higit sa 10 galaw ng 10-point forbidden spell. Ang bawat hakbang ay tumutugma sa ibang batas, ngunit paano ito naging posible? Pagkatapos noon, sunod-sunod na binato ni Alex ang mga spells. Ito ay simpleng walang katapusan. Si Maguire ay nahuhumaling. Ang bilang ng mga ipinagbabawal na spell ay labis na lumampas sa limitasyon. Bakit ang dami mong alam na bawal na spell? Diba 10 klase lang? Gusto mo bang malaman ang sagot? Tanong ni Alex. Oo. Sabihin mo dali. Sasabihin ko sa iyo kung gayon. Oof. Sa susunod na sandali, nalaman ni Maguire na ang kalahati ng katawan ng espada ay biglang tumagos mula sa kanyang dibdib. It was the Immortal Butcher. Tumagos ito sa likod ni Maguire at lumabas sa kanyang harapang dibdib. Ito. Paano ito posible? Nakita ni Maguire ang isa pang Alex na nakatayo sa likuran niya, ngunit ibang sarili ang nakita niya nang lumingon siya. Ang kapaligiran sa harap ng kanyang mga mata ay mabilis na nawasak. Ang platform ay pareho pa rin, ngunit ang anggulo ay hindi maipaliwanag na nagbago. Sa katunayan, mayroong hindi lamang 10 ipinagbabawal na spells. Mayroong 3,000 sa halip, ngunit isa lang ang ginamit ko mula umpisa hanggang dulo ngayon lang. Ang Great Nightmare Spell. Pumasok ka sa bangungot ko simula nang makita mo ako. Lahat ng bawal na spelling na nakita mo ay peke. Tanging ang espadang ito ang totoo. Maguire 4K, ikaw na matandang hamak. Hinahabol mo ang 10-point forbidden spell. Masakit, ngunit tiyak na hindi mo alam na mayroong 3,000 ipinagbabawal na spell sa mundo. Alam ko kung ano ang sinusubukan mong gawin. Pinakialaman ng 4K ang plataporma. Tinusubukan mong makuha ang aking mga ipinagbabawal na spell, ngunit sa palagay mo ay maaari mong nakawin ang mga ito tulad ng iyon. Sa kasamaang palad, lahat ng nakita mo ngayon ay bahagi ng bangungot. Dapat hindi na binilang yung mga 4K ang mga manok bago sila mapisa. Ano? Lahat ay peke. Lahat sila peke. Imposible. Totoo ang kanilang mga batas. Si Maguire noon nalilito. Akala mo kasi yun eh. Naalala mo ba sinabi ko na ngayon lang ako gumamit ng Great Nightmare Spell? Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin nito? Lalong naguluhan si Maguire. Sabi ni Alex, ibig sabihin hindi rin totoo ang espadang itinutusok mo kanina. Nagulat si Maguire. Anong pinagsasabi mo? Oof. Isang espada ang bumungad kay Maguire, agad na naputol ang kanyang ulo. Ito ang tunay na espada. Hindi mabilang ng mga powerhouse mula sa universo pati na rin ang mga pangunahing miyembro ng pamilyang 4K na nanlalaki ang mata sa dalawang magkalaban sa gitna ng platform sa itaas ng plaza. Sila ay nasa kakaibang estado.
Hindi gumalaw ng kalamnan si Maguire mula nang lumipad sa ere si Alex. Ang ganitong estado ay tumagal ng ilang sandali. Hindi pa rin siya kumikibo kahit na kinuha na ni Alex ang Immortal Butcher. Nataranta ang mga nanonood. Hindi kaya sineryoso ni Maguire si Alex. Balak ba niyang labanan ang kalaban ng walang kamay sa harap ni Alex na may hawak na sandata? Ito ay makatwiran. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba ng cultivation realm sa pagitan ng dalawang tao ay napakalaki at gayon din ang kanilang mga antas. Si Maguire ay anak ng isang hari ng Diyos, kaya ang pagpatay sa isang batang aborigine ay dapat na isang lakad sa parke. Nang putulin ni Alex ang leeg ni Maguire gamit ang kanyang espada, hindi pa rin kumikibo si Maguire. Samantala, inakala ng karamihan na ang kay Maguire ay napakataas kaya hindi niya pinalampas ang pag-atake ni Alex at hindi natakot na putulin ni Alex ang kanyang leeg gamit ang isang espada. Gayunpaman, nang tamaan talaga ni Alex ang espada at lumipad ang ulo ni Maguire bilang tugon sa tunog, nataranta ang lahat. Naputol na ang ulo mo. Hindi ka pa rin ba magagalaw? Baka ang ulo na pinutol di ba sayo? Napatulala din ang 4Kids. Hindi naman siguro iyon ang ulo ng ating ninuno, di ba? Who knows what it is? It must be a phantom. Kung hindi, bakit hindi kumikilos ang ating ninuno? Gayunpaman, sa susunod na sandali, nahulog mula sa langit ang bangkay ni Maguire. Nagkataon lang na nahulog ito sa isang alagad ng pamilyang 4Kid. Hinawakan iyon ng lalaking iyon. Hindi tama ang pakiramdam. Ito ay bangkay ng isang tunay na lalaki. Dagendong. Sa sandaling iyon, ang kaluluwa ni Maguire ay mabilis na lumabas sa kanyang bangkay at umungal, "Rat, niloko mo ako. Niloko mo ako. Ikaw ang magiging sinumpaan kong kaaway." Sa puntong ito, nagulat ang lahat at napagtanto na ang kay Maguire ay talagang pinatay sa pamamagitan nitong uri ng hindi kapani-paniwalang pamamaraan. Pagdating pala ni Alex, hindi na talaga siya kumikibo at pinayagan siya nitong putulin ang ulo ni Alex. Walang nakakaalam na iyon ay dahil si Maguire ay lubusang nalubog sa bangungot at hindi niya mapalaya ang kanyang sarili pagkatapos na makialam ng Great Nightmare Spell. Higit sa lahat, ang Great Nightmare Spell ni Alex ay naglalaman ng maraming bangungot na hindi niya kayang bantayan. Isang sinumpaang kalaban. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Ang kaluluwa ni Maguire ang pinakamahalagang panimulang aklat sa pagpapagaling sa kanyang ama, si William. Naabot na ni William ang kritikal na punto matapos ihagis ni Maguire ang soul planting sa kaluluwa ni William gamit ang mystic art. Kung hindi para sa ancestral body tree, matagal nang natapos ang soul planting. At ngayon, ito ang kritikal na sandali upang lamunin ang kaluluwa ni Maguire bilang kapalit. Whoosh! Ang hindi mabilang na mga ugat ng puno ng ancestral body tree ay lumitaw at buhol sa kaluluwa ni Maguire. Dagendong. Si Maguire ay nagpakawala ng isang makabagbag damdaming dagendong at patuloy na nagpupumiglas. Ang 4Kids ay nagalit. Bitawan mo ang ating ninuno. Lahat ng 4Kid ay sumugod. Pagtingin sa umaagos na 4Kids, sumigaw siya, lahat ng hindi bahagi ng pamilyang 4Kid ay dapat umatras ng 3 kilometro kung hindi, sarili mo lang ang sisihin mo sa iyong mga pinsala at kamatayan. Sa isang iglap, ang mga nanonood ay sunod-sunod na umatras, nag-iwan lamang ng isang malaki at walang laman na lugar sa ilang sandali. The asterisk starred mula sa 4Kid family, iisin ang mapanghiganting galit ng Rockefeller. Bilang sinumpaang kaaway, ipaghihiganti ko ang 134 Rockefellers at tatapusin ko ang 4K sa isang bloodbath ngayon. Pumutok ang aura ni Nolan Rockefeller, ang kanyang cultivation ay mas mababa pa rin sa Maguire dahil si Maguire ay isang pag-iral na nagmana ng pagka-Diyos ng kanyang ama at ang kanyang paglilinang ay malapit sa isang hari ng Diyos. Gayunpaman, si Nolan ay gumawa ng napakalaking pag-unlad sa panahon ng paglilinang. Nagawa pa rin niyang harapin ang ibang 4Kids. Bilang karagdagan, hindi nilayo ni Alex na hayaan siyang makitungo sa 4Kids ng mag-isa. Whoosh! Mahusay na mirror spell. Great Elsebound spell, Great Flame spell, Great Gravity spell, at ang Great Claymore spell. Tinalibutan ni Alex ang 4Kids na dumating sa pamamagitan ng mystic arts na pinipigilan silang makatakas sa labas. Pagkatapos nito, ito ay isang patayan na may asymmetrical strength. Mga bangkay ng dugo, kaawa-awang mga alulong, pagsira sa sarili,
Ang mga nakaligtas na Forcates ay patuloy na bumababa, at parami ng parami ang namatay hanggang sa wala ng nabubuhay na miyembro ng pamilyang Forcate sa mundong ito. Samantala, ang kaluluwa ni Maguire ay itinatali ng ancestral body tree. Sa gitna ng kanyang galit na galit at hindi kumbinsido ng mga dadindong, mabilis siyang kinaladkad sa palasyo ng isip ni Alex. Nasa kanan si William. Sa trunk ng ancestral body tree para palamigin ang itinanim na kaluluwa na patuloy na lumalala. Gayunpaman, si Maguire ay mayroon lamang isang kaluluwa na natitira ngayon. Diretsong hinayla ni Alex ang kaluluwa ni Maguire sa katawan ni William. Naglabas ng reaksyon ang itinanim na kaluluwa. Pilit na sigaw ni William at nagising. Pagkatapos, mabangis niyang nilamon ang kaluluwa ni Maguire. Ang lahat ng Forcates ay nilipol. Si Maguire Forcade ay patay na. Si Nolan, na basang-basa sa dugo, ay nakaharap sa silangan. Direkta siyang lumuhad at napaluha. Si Lynn, Beverly, Darren, at lahat ng yumaong kaluluwa ng pamilyang Rockefeller, makakapagpahinga na kayo sa kapayapaan. Nakapaghiganti na kami. Isang kapritsyo ang sumagi kay Alex bago siya pumasok sa isip ng palasyo. Nakita niya ang kanyang ama, si William Rockefeller, na lumalaban at nilalamon ang kaluluwa. Hanggat matagumpay niyang malalamon ang kaluluwa ni Maguire, ang soul planting ay natural na aalisin. Ang kanyang cultivation level ay maaaring biglang tumaas dahil sa nilamon na enerhiya ng kaluluwa. Nakita ni Alex dito sina Shelly at Ancestor Body. Don't worry. Medyo malakas pa rin ang kalooban ng tatay mo. Hindi problema sa kanya na lumunin ang kaluluwa ni Maguire Forcade, pero oras na lang. Sinabi ni Shelly kay Alex, ito ay mahusay na malaman na meron divinity in Maguire Forcade's soul. It will be absorbed by your father as well when the time comes. It's a pleasant surprise. Biglang lumingon ang leeg ni Shelly, at itinoon niya ang kanyang isip. Pagkatapos ay sinabi niya, Alex, lumabas ka mabilis. Isa na namang kaguluhan ang nangyari doon. Push. Nanambalik ang kamalayan ni Alex. Sa sumunod na segundo, nakita niya ang napakaraming tao ng universo sa plataporma ng plaza sa Mount Olympus. Ang mga patong ng madugong halos ay lumiwanag sa kalangitan at tinakpan ang mundo. Abby. Tumugod si Dorothy at hinayla si Alex sa braso. Ano ang nangyayari? Hindi rin namin alam, ngunit may malinaw na pinakialaman ang platform na ito. Dumapit din si Saria at tinitigan ang lalong siksik na dugong halos sa langit. Ang mga bilog ay konektado, at isang madugong baho ang naaanod, na naging dahilan upang ang mga tao ay lubhang hindi komportable sa pagnanasang samuka. Ito ay isang uri ng sinaunang blood sacrifice. Itinuring ng isang tao ang lahat ng nasa hanay ng sagradong bundok bilang isang sakripisyo, sinusubukang isakripisyo tayo para sa isang tiyak na layunin. Nagulat ang lahat sa narinig. Maraming tao ang nakapaligid kay Saria matapos marinig ang kanyang mga salita. May nag-aalalang nagsabi, Senior, kung gayon ano ang dapat nating gawin ngayon? Lahat tayo ay nahuli sa isang bitag. Tinabi ni Saria, sa paghusga sa sitwasyong ito, inihanda ito ng kalaban sa mahabang panahon, at ito ay walang putol. Guys, malalaman lang natin kung saan ang pinakamahinang punto ng altar na ito ng sakripisyo at sama-samang atakihin ito. Baka masira natin ang hadlang. Sa katunayan, may naglunsad na ng mga pag-atake sa langit, ngunit nawala sila ng walang bakas. Ang enerhiya ng mga pag-atake ay naabsorb pa, kaya ang madugong halos ay lalong siksik bilang kapalit. Ito ba ang Olympus Tribe? Sabi ni Dorothy. Nagtataka ako kung bakit inilagay ni Maguire Forcade ang venue ng duel sa Mount Olympus. Ang Olympus Tribe ay talagang sumang-ayon at tinanggal ang lahat ng mga paghihigpit sa sagradong bundok. Malinaw nilang gustong tipunin ang mga bayani sa mundo. Dapat ay nabanggit na karamihan sa mga eksperto sa universo ay dumating na ngayon sa Amerika. Na-round up na tayo sa isang iglap ngayon. May nakatuklas din sa puntong ito. Isang matandang lalaki ang umungal, Olympus Tribe, lumabas ka. Ano ang kahulugan nito? Balak ba ninyong maging kalaban ng universo? Walang sino man ang umaasa na ang mga salitang iyon ay makakapaglabas ng mga miyembro ng Olympus Tribe. Kaya lang lumabas talaga sila. 3 tao ang lumitaw sa ibabaw ng madugong halos. Alam ng maraming tao ang isa sa kanila.
Isa pa, kakakilala lang nila sa kanya. Ito ay ang Divine Monarch expert ng Olympus tribe, Yergen. Sa likod niya ay may 2 taong nakaitim na damit, itim na robe, at itim na hood. Hindi man lang makita ang mga mukha nila. Ito ay itim na itim sa loob ng mga talukbong na para bang isang masa ng itim na liwanag ang humaharang sa lahat ng mga mukha. Yergen, ano ba ang ginagawa mo? Bakit ka nag-set up ng ganoong force field at pinananatili kami dito? Sino ang 2 taong nasa likod mo? Bahagyang ngumiti si Yergen. Lahat, hindi kailangang matakot. Yergen, isa rin akong mula sa universo. Tiyak na hindi kita sasaktan. Sumigaw ang isang madre, dahil ayaw mo kaming mapahamak, buksan mo itong nakakainis na force field at palabasin kami. Ano ito ngayon? Mamantong hininga si Yergen bago sinabi, ako, si Yergen, ay nasa ilalim ng poste ng totem. Kilala ko kayo ay hindi makinig sa akin, kaya iyon ang dahilan kung bakit ginawa ko ang hakbang na ito upang manatili ang lahat dito. Nais kong ipakilala sa iyo ang 2 bigwig na ito. Isa itong magandang pagkakataon para magkaroon ka ng amethyric rice. Dahil ayaw ng Olympus tribe na tangkilikin ang magandang pagkakataon na mag-isa, ibabahagi namin ito. Well, pagdating ng panahon, natatakot ako na sabik kang makakuha ng pagkakataon. Matapos marinig ang sinabi niya, bahagyang natahimik ang isipan ng lahat. May nagtanong, sino itong 2 bigwig na ipapakilala mo? Bakit hindi natin makita ang mga mukha nila? Nakangiting sabi ni Yergen, makikita mo na rin sila mamaya. Sa ibaba nila, tinanong ni Dorothy si Alex, naniniwala ka ba sa kanyang mga salita? Bago pa makapagsalita si Alex, malamig na ngumuso si Saria, kalokohan. Nakatingin siya sa lalong siksik na madugong harang sa itaas. Ang baho ng dugong iyon ay napakakapal kaya naduduwal ang mga tao. Ang mga madugong bagay na ito ay patuloy na namumuo at puno ng kasamaan at mga demonyong katangian. Kung ito ay tinatawag ding pagkakataon, kung gayon ang lahat ay gawin para sa ano? Tanong ni Esmeralda, kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sa pagtingin sa 2 nakaitim na tao sa likod ni Yergen, sinabi ni Alex, paano nararamdaman ko na ang 2 taong iyon ay tila may koneksyon sa akin? Ano? Ano kayang koneksyon nila sa'yo? Hindi sila maaaring maging isang tao mula sa iyong pamilyang Rockefeller, tama ba? Umiling si Alex. Ibinaba niya ang ulo niya at tumingin sa dibdib niya. Iyon ang lugar kung saan ginawa ang witch curse. May pakiramdam siya na maaaring may kaugnayan ng 2 taong iyon sa witch curse. Ilang sandali pa, ang kanyang intuition ay naging realidad. Ang madugong harang sa kalangitan ay patuloy na gumagalaw ng maindayog. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang pattern. Isang buwan, isang dambana, at isang malaking ahas. Sila ang mga natatanging simbolo ng witch cult. Ito ba talaga ang witch cult? Nakilala din ito ng mga tao mula sa universo. Ito ang witch cult. The Asterisk Man. Yergen, kasuklam-suklam. Ang pagkakataong sinasabi mo ay hindi ang kilalang-kilalang witch cult, right? Ang 2 taong ito ba ay nasa likod mo ng mga miyembro ng witch cult? Sabay dahan-dahang naghubad ng hood ang 2 tao sa likod ni Yergen. Nawala rin ang itim na liwanag sa kanilang mga mukha na nagpapakita ng kanilang tunay na mukha. Sa sumunod na segundo, maraming tao ang bumulalas. The Great Witch of the Witch Cult, Tiffany Wallace. Isn't she dead? It turns out it's this demoness. Ilang taon na ba? Paano pa siya mabubuhay? Ahaha. Ang babaeng kilala bilang dakilang mangkukulam ng witch cult ay nakakagulat na bata pa at maganda. Isinasantibi ang kanyang figure, ang kanyang pagmumukha lamang ay maaaring maka-score ng higit sa 9 na puntos. Siya ay may mga katangian ng isang Amerikanong babae, ngunit siya ay mas maganda at mas kaakit-akit kaysa sa anumang pelikula at telebisyong shota. Bahagyang natulala si Alex. Ang isang nakakatakot na demonyo pala ay isang magandang babae na tila maaga sa kanyang 20s. Gayunpaman, ito ay normal. Ang mga kababaihan ay palaging binibigyang pansin ang kanilang hitsura. Ayon sa isang hindi opisyal na survey, ang karamihan sa mga kababaihan ay hindi nilinang ang kanilang mga sarili upang maging mga immortal at bathala dahil gusto nilang lumakas, hindi nila gustong mabuhay ng mas matagal. Sa halip, gusto nilang maging mas maganda.
Magkakaroon sila ng pagkakataong magreporma ang kanilang sarili ng lubusan at nagbabago ang kanilang anyo ng mukha pagkatapos na maabot ang kanilang paglilinang sa immortalization. Matapos mapagtagumpayan ang lightning tribulation ng immortalization, maaari nilang ayusin ang kanilang mukha. Tampok sa gininto ang liwanag ng kidlat na kapigatian. Kaya, iyon din ang dahilan kung bakit walang mga pangit na tao sa mga babaeng walang kamatayan. Walang mga pangit na immortal na babae tulad nila maging mga dilag. Maliban na lang kung may gumagalang sa kapangitan. Tawa ng tawa si Tiffany. Mukhang naaalala pa ako ng iba sa inyo dito. Not bad. Not bad. Tiffany Wallace, anong ginagawa mo? Tanong ng isang tao. Sa sandaling makita nila ang babaeng ito, ang lahat ay nasa masamang kalooban. Ang dakilang mangkukulam ng kulto ng witch ay hindi lalapit at bibigyan ng lahat ng pagkakataon para sa hindi dahilan. Naging magalang siya sa hindi pagkitil ng kanilang buhay. Masyado mong na-misunderstood ang witch coot. Sabi ni Tiffany sa malayo. Ang layunin ng aming witch coot ay muling buhayin ang dakilang warlock upang akayin kami pabalik sa witch na kaharian at maging pinakamalakas na lahi sa universo upang mapaglabanan natin ang pagsalakay ng ang undying plan at itaboy ang mga tagalabas na iyon. Nakalimutan mo na ba ito? May isang landas noong unang panahon na tinatawag na sinaunang daan. Ang karamihan sa mga taong maaaring tumawid sa landas na ito ay mga powerhouse ng Witch Kingdom. Tanging ang tunay ligtas na naglalakbay ang mga mangkukulam sa sinaunang daan. Ako, si Tiffany Wallace, pumunta sa iyo sa pagkakataong ito dahil nais na dalhin ka sa landas ng witch at sa landas ng malakas at bumalik sa sinaunang landas. This is your chance. It is everyone's chance. Gusto nyo ba? Pagdating ng panahon, gagawin nating sabay-sabay na umalis at tumungo sa totoong 3,000 mundo, ang 3,000 mundo sa Chi Universe. Ano sa tingin mo? Pagkasabi no ni Tiffany, napatigil siya sa pagsasalita at duguan na tumingin sa mga tao sa loob ng hadlang. The Witch Kingdom. Nag-e-exist ba talaga? Tanong ni Esmeralda. Noong unang panahon, mayroon talagang isang mahusay na kaharian na tinatawag na Witch Kingdom, sabi ni Saria. Ano? Baka totoo ang sinabi niya. Nagulat si Alex at ang iba pa. Umiling si Saria. Ang panahong iyon ay mula sa malayong nakaraan, at 1,000,000 taon na ang lumipas mula noon pagkatapos. Ang sibilisasyon ng San Sinukob ay nakaranas ng mga pagbabago ng hindi mabilang na henerasyon, at ang matagal ng sarado ang sinaunang daan. Ang pagkakaroon ng dakilang warlock ay isang produkto ng panahon nito. Ang batas ng San Sinukob at ang makalangit na kaayusan sa panahong iyon ay dapat na ibang-iba sa ngayon. Ako. Sa tingin mo imposibleng likhain muli ang kaluwalhatian ng Witch Kingdom noon. Tila narinig ni Tiffany ang pagsasalita ni Saria. Tumingin siya sa may magagandang mata at lumakad pa sa madugong harang hanggang sa tumayo siya sa tuktok ng ulo ni Saria. Mukhang may nakakaunawa sa Witch Kingdom na mga bagay, ngunit natatakot ako na ang iyong kaalaman ay limitado. Pagkatapos, maling sabihin sa iyo ang lahat ng direkta. Sa sandaling ang mahusay na warlock ay muling nabuhay, ang batas ng San Sinukob noon ay maaaring muling simulan. Dapat alam ninyong lahat ang mga diskarte sa paglilinang ng mga tao sa Chi Universe ay higit pa advanced at makapangyarihan kaysa sa atin dito. Bakit ganon? Iyon ay dahil ang batas ng San Sinukob sa Chi Universe ay mas advanced. Hanggat buhayin natin ang dakilang warlock, magagawa rin natin ito. Mas mataas pa kaya tayo. Parang makatwiran ang sinabi ni Tiffany. May nagtanong kung gayon paano natin bubuhayin ang dakilang warlock. Umiti si Tiffany. Simple lang. Sumali sa witch cult at maging tapat na mga disipulo ng witch cult. Maaari nating buhayin ang dakilang warlock kung sasali tayo sa witch cult. Masyadong simple iyon, hindi ba? Sige. Sasali ako sa witch cult ngayon. Itinuring akong miyembro ng witch cult mo. Maaari ko bang malaman kung paano natin bubuhayin ang dakilang warlock? Hindi kaya siya ay mabubuhay na muli gamit ang tinatawag na kapangyarihan ng pananampalataya pagkatapos malaman na ako ay miyembro ng witch cult? Sabi ng lalaking iyon habang nakatingin sa langit. Masasabi ng mga matalinong tao na hindi siya naniniwala sa kanya. Umisi si Tiffany. Sa tingin mo ba makakasali ka sa witch cult sa isang salita lang? Dapat talagang mababa ang tingin mo sa witch cult.
Kung gusto mong sumali, kailangan mong pumasa sa isang pagsubok. Kung hindi mo kaya, ikaw ay naturally unqualified to join. Umisi din yung lalaking yon. Ano naman yung test nun? Sabi ni Tiffany, simple lang. Magiging pagsubok para malaman kung may potential ka bang maging witch. Habang nagsasalita siya, magaan na nakatutok ang daliri niya. Isang sinag ng madugong liwanag ang bumaril mula sa kabilugan ng buwan sa napakalaking markang may kulay dugo sa gitna ng hangin na tumama mismo sa lalaking nagsalita. Hindi makapal ang madugong ilaw, mas manipis lang ng kaunti kaysa sa tinidor. Ito ay bumaril mula sa kabilugan ng buwan at ikinabit ang lalaking iyon na parang pangingisda. Ang mga sinag ng liwanag ay kumikinang. The next second, biglang sumigaw yung lalaking yon, let me go. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, sumabog siya sa isang ulap ng madugong ambon na para bang siya ay nawasak sa sarili. Gayunpaman, hindi damapo sa lupa ang madugong ambon. Sa halip, pumunta ito sa kabilang direksyon at sumugod sa langit, sumanib sa madugong marka. Kasabay nito, ang sinag ng madugong liwanag na iyon ay binawi kaagad. Senior. Witch cult? Mga miyembro kayo ng demonic cult. The hell with the great warlock. I think he is a devil from hell. Gusto pa rin ng mga demonyong tulad mo na buhayin ang ilang dakilang warlock at magparami ng kaluwalhatian ng sinaunang panahon. Isa lang itong pipe dream. Galit na umungal ang kasama ng namatay. Walang pakialam na sinabi ni Tiffany, bumagsak lang ang senior mo sa pagsusulit. Gaya ng sinabi ko noon, hindi lahat ay makakapasa sa pagsusulit ng witch cult. Hindi niya ito nalampasan, at naging madugong ambon. Siya lang ang mayroon na sisihin sa pagiging inutil. Ang mga tao ng universo dati ay naisip na maaari nilang subukan ang pagsubok na ito. Sa kanilang pagtataka, magiging dead end kung sila ay bumagsak sa pagsusulit. Kung gayon, sino pa ang maglalakas loob na subukan ito? Sa sandaling iyon, nagtanong si Tiffany, mayroon pa bang gustong sumali sa witch cult? Maaari kang magboluntaryo at mag-sign up. Oo naman, walang mag-sign up para dito. Galit na sabi ng madre na iyon, hindi mo ba alam kung ano ang reputasyon ng witch cult? Ito ay naging kaaway ng publiko, ngunit gusto mo pa ring sumali ang mga tao sa kulto ng witch. Itigil ang pag-aaksaya ng iyong mga pagsisikap. Walang sasali dito. Mas mabuting iwaksi mo ang madugong puwersang ito sa lalong madaling panahon. Marahil ikaw ay magiging ligtas at maayos. Kung hindi, ito ang magiging araw ng katapusan ng iyong kultong witch. Umagalpak ng tawa si Tiffany. Matanda madre, ang dami mong kalokohan. Dapat may kakayahan ka, di ba? Tapos, subukan mo kung makapasa ka sa pagsubok. Whoosh! Isang sinag ng liwanag ang bumaril mula sa madugong buwan. Malamig na bamantong hininga ang madre at hinampas ng kanyang espada ang sinag ng liwanag. Sa hindi inaasahan, ang sinag ng liwanag ay matalas. Hindi lamang nabigo ang madre na putulin ang sinag ng liwanag gamit ang kanyang espada, ngunit pinutol nito ang kanyang espada, naputol ito mula sa gitna. Samantala, ang sinag ng madugong liwanag na iyon ay sumabit sa katawan ng madre, eksaktong kapareho ng dati. Boom! Tarat-tarat, isang pagsabog. Bilang resulta, nabigulin siya sa pagsusulit at sumabog sa isang madugong ambon. Dalawang eksperto na nanguna ang sunod-sunod na sumabog sa madugong ambon. Ang passing rate ay masyadong makitid. Walang gustong pilitin na kumuha ng pagsusulit. May sumigaw, lahat dali-daling magsama-sama at magkapit-bisig para labanan ang madugong sinag ng buwan. Kung hindi, isa-isa tayong matatalo at lahat tayo ay mamamatay. Whoosh! Lumapit ang lahat sa gitna ng entablado, sinusubukang titigan ang marka ng buwan sa gitna ng hangin. Ito ay walang kabuluhan. Sabi ni Tiffany, lahat kayo ay masusubok ngayon. Kung masunurin kang makikipagtulungan, tataas ng bahagya ang passing rate. Kung lalabanan mo ito, bababa ang passing rate. Kung bumagsak ka sa pagsusulit, matatapos ka sa isang patay na tao. I will choose randomly now, kaya sana medyo matalino ka at huwag mong pahirapan ang buhay mo. Walang nagsalita.
Dadurog ang puso ng lahat. Gayunpaman, tinitigan ni Tiffany ang junior ng lalaking unang namatay ngayon lang. You should go first. Pinagalitan mo ang witch cult ko sa pagiging demonic culto. Tingnan natin kung qualified ka na sumali sa witch cult. Ah, hindi. Dahil sa gulat, ang lalaking iyon ay sumigaw at tumakbo ng desperadong. Ganun pa man, nagawa siyang nakabit ng sinag ng madugong liwanag. Pagkatapos ng isang segundo, nakakagulat na hindi siya sumabog. Nagulat ang lalaking iyon. Buhay pa siya pagkatapos ng buong 5 segundo. Nadala ang boses ni Tiffany. Not bad. Medyo may potential ka ng witch. Congratulations. Naipasa mo na ang pagsusulit. Handa ka bang sumali sa witch cult? Tuwang-tuwa ang lalaking iyon dahil nakapasa siya sa pagsusulit. Gayunpaman, kinailangan niyang sumali sa witch cult. Tanong niya, maaari ko bang piliin na tanggihan ito? Siyempre, walang problema, pero sisubog ka sa ulap ng madugong ambon gaya ng senior mo. Takasong ito, pipiliin mo pa rin bang huwag sumali dito? Nininigas ang katawan ng lalaking iyon. Nakakabit pa rin sa kanya ang kawit na nakasabit sa buwan. Kasali ako dito. Great. Pinabati kita. You've made a wise choice for being a member of my witch cult. Walang pakialam na sabi ni Tiffany, pero bigla niyang iniba ang usapan. Gayunpaman, may isang kalaban. Namumuno sa kultong mangkukulam. Hindi dapat insultuhan ng isang tao ang dakilang warlock, kung hindi, magkakaroon ng death penalty. Ininsulto mo lang ang dakilang warlock ayon sa tuntunin ng sekta, ang kamatayan ay ipagkakaloob sa iyo. Ah. Boom. Tarat-tarat. Isang pagsabog. Isa pang lalaki ang sumabog. Ang hindi pagpasa sa pagsusulit ay magre-resulta sa kamatayan. Mamamatay din pala ang isa kapag pumasa sa pagsubok. Lahat, halika at magtipon dito. Malakas na sabi ni Sarye, gusto niyang gawing madugong ambon ang lahat ng ating cultivation, laman, at dugo para mapunan muli ang kanyang force field. Dapat mayroong isang trick sa loob nito. Kami ay sabay-sabay itong aatake. Sige. Basagin mo yung madugong harang na yan. Tinagtagal, isang malaking grupo ng mga tao ang naglunsad ng mga kumpol-kumpol na pag-atake ng walang katapusan sa mga duguan buwan sa himpapawid, ngunit nawala sila ng walang bakas. Isang sinag ng liwanag ang muling bumungad sa buwan. Diretso nitong itinoon si Sarye sa pagkakataong ito. Break it. Tar-eret, tar-eret. Boom. 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 Maraming pagsabog. Hindi mabilang na pagsabog ng Chi ang naganap. Tumakay din si Alex at ang iba pa. Nakatiis sila. Hindi bumaba ang madugong linyang iyon habang nakasabit sa himpapawid. Ang katotohanan iyon ay nagpalakas ng kumpiyansa ng lahat. Nakita mo ba yon? Ang nakakainis na dagwang linyang ito ay hindi nababasag. Magsikap tayo at itulak ito pabalik. Sa susunod na sandali, isa pang madugong linya ang binaril. Masyadong biglaan at mabilis. Walang inaasahan ang madugong linyang ito at nahok na nito si Sarya. Pagkaraan ng 1 segundo, hindi siya sumabog. Nakapagtataka, nakapasa rin siya sa pagsusulit. Muling nagiba ang boses ni Tiffany. Congratulations! Pumasa ka na rin. Willing ka bang sumali sa witch cult? Umisi si Sarya. Ituloy mo ang pangarap. Umiling si Tiffany. Kung gayon, dapat kang mamatay din. Maaari mong subukan. Ang isang stream ng enerhiya ay biglang ipinadala sa madugong linya. Si Sarya ay isa ring walang katulad na eksperto noong sinaunang panahon. Inawakan niya ang dagwang linya gamit ang 2 kamay at umungal sa pagsabog ng pinakamataas na enerhiya. Boom! Tarat-tarat, isang pagsabog. Isang malaking pagsabog ng enerhiya ang naganap na may napakaraming madugong liwanag sa paligid nito. Matagumpay itong hinarang ni Sarya, ngunit binayaran din niya ang presyo. Naputol ang magkabilang kamay niya, at walang laman ang manggas niya. Napatingin si Tiffany sa kanya. You are quite capable. Tingnan natin kung paano mo ito ha-arrangein sa pagkakataong ito. Go!
Isa pang agos ng enerhiya ang sumugod. Tila walang solusyon maliban sa kamatayan. Sa sandaling iyon, umungal si Alex, tunay na martial tyrant sword. Great Claymore spell. Boom! Tarat-tarat. Narinig ang pagsabog. Ang walang kamatayang butcher ay tumama ng husto sa madugong linya. Tinusubukang putulin ang Bloody Witch Silk ko gamit ang isang crappy sword. It's simply wishful thinking. Umisi si Tiffany. Wala siyang pakialam sa gawin ni Alex. Sa halip, tumingin siya ng walang pakialam kay Saria. Sa kanyang mga mata, si Saria ay parang patay na. Siya ay sisubog sa isang madugong ambon mamaya. Ang babaeng ito ay may disenteng paglilinang at magiging isang madugong masarap na pagkain. Gayunpaman, sa susunod na segundo, isang nakakagimbal na eksena ang nangyari. Ang kakaibang sandata ni Alex ay nagbuga ng isang malupit na alulong habang ito ay tumamal ng malakas sa Bloody Witch Silk, ang madugong linyang nakakabit kay Saria matapos itong mabaril mula sa buwan. Noong una ay naisip ni Tiffany na ang madugong linya ay hindi nasa Saira at napuno ng kapangyarihan ng batas, kaya hindi ito maputol. Noon naglabas ito ng crack sound at nabasag. Ano? Nagulat si Tiffany. Ang isa pang nakaitim na tao sa tabi niya ay nagpahayag din ng nakakagulat na ekspresyon. Anong armas yan? Ito ay dapat na isang kamangha-manghang kayamanan. Kunin ito. Ang mga taong nakasuot ng itim sa tabi ni Tiffany ay malinaw na mas mataas ang rango kaysa kay Tiffany para sa pagbibigay ng utos sa kanya sa puntong ito. Pa! Maging ang lupa ay nanginginig ng 3 beses. Tinabi ni Dorothy, ang bagay na ito ay naglalaman ng isang primordial aura, ngunit hindi ganap. Ha! Gumagalaw pa rin ito. Ito ay isang buhay na bagay. Sabi ni Esmeralda, huwag mong hayaang tumakas. Gumawa ng seal si Alex gamit ang isang kamay at sunod-sunod na pinaghahampas ang bagay na iyon. Ito ay gumagalaw ng ligaw sa una, ngunit ang paggalaw nito ay lumiliit ng lumiit pagkatapos ng ilang sandali. Sa isang partikular na sandali, nakahiga ito nang hindi gumagalaw sa lupa na parang wala ng lakas. Tiningnan niya ng maigi. Lamang upang makita na ang itaas na kalahati ng naputol na bagay ay ang madugong linya, ngunit ito ay naging isang kawit sa pinakadulo. Ito ay talagang isang kawit para sa pangingisda. Gayunpaman, ang kawit na ito ay malinaw na mas mahalaga kaysa sa kawit. Ang buong katawan nito ay translucent at natatakpan ng mga bituin at tuldok. Nang titigan niya ito ay parang umiikot na nebula. Hindi niya masabi kung ano ito sa ngayon. Kahit na, ito ay dapat na isang bagay na mahalaga na hinuhusgahan mula sa galit na ekspresyon ni Tiffany. Ibigay mo sa akin ang bagay na iyan. Tigaw ni Tiffany habang nakatitig sa kanya, nakatayo sa itaas ng ulo ni Alex. Sa anong dahilan? Akin na ito ngayon. Pakakawalan kita kung ibabalik mo sa akin. Haha, haha. Tumawa si Alex. Diba sabi mo noon na pagkakataon natin ito para tahakin natin ang landas ni Witch? Bakit mo inaamin na kinukulong mo kami ngayon? May isa ka pang layunin, di ba? Pero, sa tingin mo ibabalik ko sa'yo. Pagtingin niya, biglang ngumiti si Tiffany. I can sense it. Your body contains something from my witch cult. You are under the witch curse. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alex. Masayang ngumiti si Tiffany. Dahil nasa ilalim ka ng witch curse, isa kang alagad ng witch cult. Hindi ka pwedeng sumuwi kahit gusto mo. Itinaas niya ang 2 daliri at inilagay ito sa kanyang noo. Isang chant ang nagsimulang lumabas sa kanyang bibig. Sa isang iglap, naramdaman ni Alex na parang may gumagalaw ng ritmo sa lugar ng kanyang puso. Damaloy ang dugo pabalik at mabilis na tumibok ang kanyang puso. Inubad niya ang kanyang damit. Kitang-kita sa isang sulyap ang kalagayan sa kanyang dibdib. Isang anino ng ahas ang kumikislat sa gitna ng dibdib ni Alex. Naramdaman ni Alex ang abnormal na init na enerhiyang namumuo sa kanyang puso. Mabilis na kumalat ang init na enerhiyang iyon sa buong katawan niya at sumugod pa sa utak niya. Biglang sumulpot ang isang testamento, sinusubukang kontrolin ang isip ni Alex. Si Tiffany Wallace iyon.
Nararamdaman niya ang koneksyon sa pagitan ng kanyang katawan at ni Tiffany. Ang kanyang isip ay naging magulo at hindi niya namamalayan na gusto niyang sundin ang kanyang kalooban. Alex. Alex, ano bang nangyayari sa iyo? Nag-aalalang sigaw ni Dorothy at Esmeralda sa pangalan ni Alex. Gayunpaman, hindi nagpakita ng anumang tugon si Alex. Pinulot niya ang bukol na iyon sa lupa at dahan-dahang lumipad pataas. Noon ang mistikong dalaga ng siyam na langit ay sumigaw sa palasyo ng isip ni Alex. Ang kanyang boses ay nagdadala ng ilang uri ng arcane na mahiwagang kapangyarihan na nakakasagabal sa kakaibang init na enerhiyang iyon. Nakatawan ni Alex. Sa isang iglap, bahagyang naalimpungatan si Alex. Ito ang spell sa pagguhit ng puppet sa ilalim ng witch purse. Ang mistikong dalaga ng siyam na langit ay nagtelepathize kay Alex sa pamamagitan ng divine sense. Ang witch curse ay hindi isang sumpa na kabilang sa sansinukob na ito. Pinag-aralan ko ito ng mahabang panahon, ngunit hindi ko ito mastusin ng lubusan. Gayunpaman, tiyak na ito ay isang sumpa na iniwan ng isang mahusay na sinaunang mangkukulam. Kaya ko lang tumulong sa pagtunaw ng kalahati nito ngayon. Kalahati. Kailangan mong umasa sa iyong sarili. Ano ang kailangan kong gawin? Ang pangkukulam ay isang sistema ng paglilinang noong unang panahon na nakatuon sa paglilinang ng katawan ng isang tao, laman at dugo. Nagsisimula rin ang witch curse sa aspetong ito. Kung gusto mong tanggalin ang kanyang puppet drawing spell, ang iyong laman at dugo ay kailangang maging sapat na malakas, at ang iyong kalooban ay kailangang maging matatag upang labanan ito ng lakas ng dugo at maputol ang kanyang kalooban. Sa sumunod na segundo, binigkas ng mistikong dalaga ng siyam na langit ang incantation upang iwaksi ang sumpa. Sa katunayan, ito ay bahagyang epektibo sa witch curse. Sa kabilang banda, desente ang lakas ni Alex sa katawan, laman, at dugo. Nagtulungan ng dalawang tao para labanan si Tiffany. Ha! Ang tigas mo talaga. Medyo nagulat si Tiffany. Sa susunod na segundo, muli siyang nagpalakas ng pag-iisip at nadagdagan ang output ng kanyang kalooban. At lalong lumakas ang witch curse sa dibdib ni Alex. Magiging puppet siya ni Tiffany anumang oras. Gayunpaman, sa isang tiyak na sandali, ang 3,000 lote sa katawan ni Alex ay nanginginig ng sabay-sabay at biglang nakuha ang lakas ng loob na sinalakay ni Tiffany. Ang sumunod na segundo, ang palakol na iyon na matagal nang hindi gumagalaw ay malakas na hinampas ito. Tigaw ni Tiffany. Siya ay nagngangalit matapos maputol ang kanyang kalooban, ngunit ang naputol, madugong linyang iyon ay napakahalaga bilang ito ay ang item ng mana na kabilang sa witch vault. Lalo na, ang hook sa ilalim ay kahit na isang bagay na hindi dapat mawala. Kaya naman, kinailangan niyang kunin ito. Ipinagpatuloy niya ang pag-activate ng witch curse. Nag-alala si Dorothy at ang iba pa, kaya tinawag nila ang lahat na salakayin si Tiffany. Gayunpaman, ang mga pag-atake ay walang silbi sa kabila ng madugong hadlang. Ikaw ang nasa likod nito. Kakabit ko muna ang kaluluwa mo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahanap ni Tiffany kung nasaan ang Mystic Maiden of the Nine Heavens. Isang madugong linya ang muling binaril mula sa madugong buwan. Nakuha nitong ikabit ang kaluluwa ng Mystic Maiden of the Nine Heavens, at kinaladkad siya palabas. Mistikong dalaga. Nagulat si Alex. Bahagyang nawala ng kontrol ang kanyang katawan ngayon, at hindi na niya magawang indayog ang Immortal Butcher para putulin ang madugong linya. Sa pagmamadali, ipinadala niya ang palakol para maputol ito. Isang kalabog ang narinig. Mas malamig ang tunog sa pagkakataong ito. Naputol ito ng walang kahirap-hirap. Bukod dito, tinamaan ito sa gitnang seksyon. Tigaw ni Tiffany. Ginamit niya ang lahat ng kalooban sa kanyang katawan para buhayin ang witch curse. Nabawi ng Mystic Maiden of the Nine Heavens ang kalayaan at muling pumasok sa isip ni Alex ang palasyo bago niya sinabing, may solusyon. Maaari mo itong subukan. Tanong ni Alex, ano ang solusyon? Tinabi ng Mystic Maiden, kapag na-activate niya ang witch curse, isang linkage path ang mabubuksan sa pagitan niya at mo. Susundan natin ang landas na ito at sasalakayin ang kanyang dagat ng kamalayan bilang kapalit.
Out-of-body experience. Tama. Kung hindi, walang ibang paraan. Nagtakip ng ngipin si Alex. Sige. Wala dito. Iniram ni Tiffany ang witch curse at sumugod sa dagat ng kamalayan ni Alex, sinusubukang kontrolin si Alex. Nagulat siya nang biglang binayaran siya ni Alex at ng Mystic Maiden of the Nine Heavens ng kanyang sariling barya at direktang sumugod sa kanyang dagat ng kamalayan. Nagulat si Tiffany. Nagmamadali niyang gustong bumalik. Sa kanyang pagtataka, ang 3,000 lotes sa katawan ni Alex ay gumagalaw ng sabay-sabay at nakulong ang kanyang kalooban. Ano? Ano ang mga bagay na ito? Napakaraming kakaibang lotes. Ano ba itong mga puti, itim, at translucent na lotes na ito? Natarante si Tiffany. Lahat ng bagay dito ay lampas sa saklaw ng kanyang kaalaman. Ang maliit na lalaki sa ilalim ng witch cult nagulat talaga siya ng sobra. Kasabay nito, ang mga tao sa ibaba mula sa universo ay natigilan din. Halos mamatla ang mga tao sa pagbanggit ng dakilang mangkukulam sa witch cult, isang kilalang kilala at veteranong pag-iral sa universo noong sinaunang panahon. Siya ay isang napakahusay na bigwig na maaaring pigilan ang pag-iyak ng maliliit na bata at magdulot ng takot sa hindi mabilang na mga tao. May alingaw-ngaw na kahit ang Stormer sect ay ayaw naguluhin ang babaeng ito sa oras na iyon, kung hindi ay titigil ang kapayapaan magpakailanman. Walang pagsasabi na ang isang tao ay madlay gising balang araw at makikita ang kanyang sarili na nasa ilalim ng spell ng witch cult. Gayunpaman, ang naturang veteranong bigwig ay dumaranas na ngayon ng magkasunod na pagkatalo sa mga kamay ni Alex. Tina si Tiffany nang maputol ang 2 linyang duguan. Tapat na ang gayong tagumpay para ipagmalaki. Ito ay hindi inaasahan na ang lakas ni Alex Rockefeller ay tumaas ng husto. Pumalik sa underworld, kailangan pa niyang humiram ng lakas ng dakilang monghe, tagapaghayag, at siya ay itinuturing na isang kapantay. Ang aming mga lakas ay hindi gaanong nagkakaiba. Gaano nakatagal mula noon? Kaya niyang labanan si Tiffany Wallace mula sa witch cult. Talagang nakakagulat, ngunit nakuha niya ang swerte ng universo. Kaya't makatwira na ang kanyang lakas ay tumaas. Kung hindi, bakit siya tinawag na binhi? Gayunpaman, may humiling. Malamig na sinabi ng isang batang Diyosa, wala ring silbi ang mga buto. Ang lakas ni Tiffany Wallace ay dapat nasa antas ng isang Diyos Hari. Kahit na si Alex Rockefeller ay may trompeta at mga card, hindi siya maaaring makatakas sa kanyang buong pagtugis. Nakita niyo ba yon? Hindi siya gumagalaw ng kalamnan ngayon. Sa katunayan, ang kanyang kapalaran ay nasa kamay ni Tiffany Wallace. Ang inaalala ko, siya ang maging puppet ni Tiffany Wallace, tapos tatalikuran niya tayo at haharapin tayo. Sa makatuwid, iminumungkahi ko na dapat nating hampasin ngayon at patayin siya. Tina Dorothy at Esmeralda ay napatingin sa kanila nang marinig iyon. Anong sabi mo? Papatayin natin siya. Sino ka ba? Hindi ka especially iyan ng witch cult, di ba? Tinutulungan ka ni Alex Rockefeller na labanan ang witch cult, pero gusto mong kunin ang pagkakataon at patayin siya. Sinabi ng babae, hindi ako nagkakamali, kung hindi, huli na ang lahat kapag siya ay naging isang nakamamatay na sandata ng kultong-kulto. Pagdating ng panahon, masisiguro mo bang hindi siya papatay ng tao? Sinabi ni Dorothy, maaari mo ring pumatay ng mga tao, kaya papatayin muna kita. Sa sobrang galit niya ay agad siyang kumilos. Nagtago ang babae sa karamihan at ipinagpatuloy ang panunukso. Isang tao na talagang na-provoke sa kanya, ang pumunta, nagkusa na patayin si Alex ngayon din. Lalong tuwang-tuwa ang babae habang patuloy sa kanyang pagsasalita. Inipit niya ang lahat ng madyugo at malupit na ginawa ng witch cult kay Alex. Sa isang iglap, parami ng parami ang kumampi sa kanya at sumigaw, patayin. Patayin siya. Patayin. Nakatayo sa harap ni Alex sina Dorothy at Esmeralda para protektahan siya. Para naman kay Saria, nabali ang magkabilang braso niya dahil sa pagsabog at malubhang nasugatan ang katawan niya. Pinabawi pa rin niya ang sarili gamit ang banal na kapangyarihan. Patayin. The Asterisk Man 8. Hindi nga alam ng mga lokong ito na ginagamit sila.
Dahil sa galit, ginawa ni Dorothy ang isang serye ng mga ultimate moves. Gayunpaman, napakarami nila. Hindi siya magtatagal. Noon ay isang sinag ng berdeng ilaw ang lumabas sa katawan ni Alex. Tinila yon. Ipinakita niya ang malaking pangunahing katawan ng isang Benares Dragon na mahigpit na nagpoprotekta kay Alex at the tabay takbo ng isang taong babae. Pahihiraman kita ng kamay. Ang babaeng ito ay hindi ibang tao, ngunit ito ay si Martini Mayer, ang asawa ng punong guro ng Flying Eagles Academy at ang biyenan ni Alex na si Gilbert Henderson. Si Martini ay isang inapo ng Exorcist Dragons. Kasabay nito, ipinakita pa niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang Dragon Whisperer noong nakaraan. Sa tagal ng panahon na iyon, ang kanyang cultivation ay sumulong din sa pamamagitan ng leaps at bounds. Halos lahat ng Wastelanders ay nakakuha ng isang malakas na tulong sa paglilinang sa panahon ng dalawang pagsabog ng espiritual na enerhiya. Bilang isang Dragon Whisperer, tiyak na hindi kakaunti ang mga benepisyong natanggap. Arg. Isang misteryosong boses ng dragon ang pinakawala ni Martini. Umaba mula sa langit ang mga bilog ng enerhiya na hindi nakikita ng mata at pumasok sa katawan ni Nila. Buzz. Forget what they doing, keep on doing.